namimiss kita, kailangan ko ng ganito. Ang sagot naman niya, total wala naman ako dyan, edi gumamit ka muna sa iba. Ha? Susunod mo o hindi? Sinunod ko po. Masunurin pala ito, sir. Ang gusto niya po, kada nag-video call kami, magubad ako sa harapan niya, pakita ko yung buong katawan ko, ganun, bumuha ako sa kanya. Asawa mo ko, di ba? Hindi mo kaya respeto. Kung di mo kaya, di maghanap ka ng babae, di ka makatiis. Miss na kita eh. Hindi po. Ay, Kulang ngayon ko lang binali yung sarili ko. Huwag mo na akong gulin. Hindi na nga, hindi na. sige na. Uy. My love for you will always be my first and second priority. This love of mine belongs to you. For life has no meaning without you. Ngayong nagsisisi ako, kaya ako naisip ang mga yan. Mahal na mahal talaga kita, hanggang sa huling sandali. Hindi ako makarating dito kay Raya Petulpo kung hindi kita mahal. Pinapakita ko lang na gumagawa ko ng way para magbabalikan tayo. Mahal na mahal talaga kita. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Yung hininga ko parang nandito hanggang dito lang. Kasi kung tutusin, hindi ko kailangan Ramdam kong mahal mo pa rin ako. Nagpipigil ka lang kasi alam mong naka-online tayo. Alam mong nanonood yung lalaki. May sinabi ko sa'yo noon pa, may lalaki ako sa wala. Hindi na tayo magkakaayos. Nakikiusap naman ako sa'yo. Advance Happy Valentine. For the first time, ngayon ako nang bibigay ng bulaklak sa'yo. Di ba? Minado ka sa buhay mo. Iyan na nga eh. Nagpapakababa ako sa'yo. Nabanggit mo nga yan eh. Never ko nga sa'yo yan na-encounter ever Ayun na since. nga eh. Yun, di ba, hindi ko naman ginagawa talaga ito. Ngayon ko lang nagagawa kasi nga, ito ang resulta ng pagsisisi ko at saka pagmamahal ko sa'yo. Oo nga, nandun na nga tayo, nagsisisi ka na nga. Hindi ko yun maano nagsisisi ka. Ikaw na lang yung papaboran ko hanggang sa uli. Paano naman ako? Nakikiusap naman ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Sige na. Ngayon, sabi ko, intindihan mo na lang yung mga anak mo. May trabaho ka naman. Ayusin mo yung sarili mo. Pinapalayas mo nga ako sa bahay. Aminin naman natin sa hindi. Nagtutulungan naman tayo. Pag nadidili yung padala mo, ako naman ang babayad ng bahay. Ginagawa ko naman ang lahat, di ba? Yun lang naman ang nagawa kong pagkakamali sa ngayon. Naging marupok ako. Pero irresponsible naman akong asawa. Hindi ako nagpabaya, wala akong bisyo. Noon magkasama, kahit magkasama tayo isang bahay, ginagawa mo yan Yun eh. na nga, pinagsisisihan ko na. Bigyan mo ko ng chance. May tama ko naman ng pagkakamali ko. Lumayo ka muna, ayusin mo muna yung sarili mo. Kasi habang nakikita mo ako, lalo kang naaano eh. Ay, hindi ba sabi ko, magpahinga ka muna sa inyo, makausap ka ng mga pamilya mo, kapatid mo, baka sakaling mapakinggan mo yung mga payo nila sa'yo. Kasi kung hanggang nakikita mo kami sa bahay, pumunta ka sa bahay, hindi ka makakapag-isip ng tama. Pero huwag ka sabi ko umasa na pag umuwi ako, magiging okay tayo kahit anong mangyari. Mahal na mahal kita. Tama naman na ba? Bigyan mo ako ng chance. Sige na. At saka ugali po kasi nito, pag nanggalit, yun yung hindi niya na nakokontrol yung sarili niya. Sir, ang problema pala sa iyo, nananakit ka pala, sir. Isa siguro yung dahilan kung bakit si Mrs. Dala na. Puno na ang salop, sabi nga nila. Nag-ipon-ipon na po yung kanyang sama na loob sa inyo. Nananakit ka pala, sir? Opo, nasampal ko po siya. Ay, Inaamin ko naman po naku po. yan. Tanong ko lang, hindi galing sa kanya tanong. Halimbawa na lang, sir, anong guarantee na ikaw ay magbabago, hindi ka na mananakit, hindi ka na magagamit ng ibang babae, hindi ka na gagawa ng kung ano pang mga bagay na sasamaan loob niya, anong guarantee? Sa harapan nila lahat, kayo lahat dito. One false move na mapasama ko ang loob mo. Andito si Sir Rapi Tulfo, napakadaling kontakin. O kaya ako na mismo pupunta dito para magpakulong ako. One false move, Yes sir, inaamin ko po. kulong ka agad. Opo. Bakit ka pirmahan? Opo sir. Wala ng barangay-barangayan, basta't one false move, kulong. Opo sir. Ikaw mismo surrender. Opo. Lalo pa kung sinampal mo siya, kulong ka agad. Sa bagay, dapat nakukulong na nanampal. Pag ikaw ay gumamit ng ibang babae, iwalayan ka na agad. Opo. Hindi ka nahirit. Opo, basta lahat mo lang kasasama ng loob niya. One false move lang ako. Checkmate ako. Checkmate agad. Naglaro ka ng chess. Opo. Napakaganda ng hangarin ko. Maging buo tayo. Hindi lang naman to para sa akin eh. Para na rin sa anak natin. Pinipilit mo kasi alam mo sa sarili mo. Alam mo kung paano ako mag-alaga sa inyo eh. Lalo ka na pag nagkakasakit ka. Di mo yun nakita siguro sa mga babae mo eh. Kulang yung sinasabi mo. Hindi lang yung nakikita ko. Ang nakikita ko lahat. Ikaw ang lahat nga para sa akin. Katulong nga kailangan mo. Tagapag-alaga sa'yo. Hindi naman ako lumpuan. Ibig mo sabihin tagapag-alaga. Oo, pinagluluto mo kami. Pero ako naman naglalabang ng aking lahat mula. Ngayon, mag-isa ka na kasi.
Di ba hindi ako malambing, pero ngayon, bago papasok ng trabaho, naglalambing ako sa'yo. Halik ako sa'yo, ayaw mo Alam akong mo, lahat palikin. na nakikita ko sa'yo, puro ka plastikan na lang. Plastic na kung plastic, pero Huwag mo na akong pilitin. Huwag mo na akong pilitin. sige naman na, sarapan si Rapi. One pulse mo ba ko? Sabi ko nga, ayoko tang bigyan ng assurance kasi ayoko rin naman dayain yung sarili ko. Ano kaya sir, di ba mas maganda sir kung bigyan natin siya ng space para makapag-isip-isip kaysa yung pipilitin natin siya ngayon, masama pa ang loob niya, at ikaw medyo lito ka rin, siguro dala ng iyong emosyon, gustong-gusto mo na agad kayo magkabalikan ngayon mismo, na parang imposible nakita ko kung bibigyan mo siya ng space para makapag-isip-isip at makapag-isip-isip ka rin, and then tatawagan namin kayo pagkaraan ng ilang araw, baka iba na ang maging sitwasyon kung papayag pa ulit si ma'am. Isip-isip muna. Ano nga pong ibig kong sabihin sa kanya, sir? Dati kong sinasabi sa kanya, aalis siya ng 22. Sa 2 years na yun, siguro naman, yung gap natin Alis na na yun. pala sa 22. Oo. Siguro naman ako yung 2 years na yun, pagbalik mo, malambot ng puso mo. Kasi ramdam ko naman na mahal pa niya ako. Sa tingin niyo po. Opo, kasi, Bakit niyo nasabi na mahal ka pa rin niya? kasi nga po, tulad niyan, pag bibiling ulam, tatanungin pa niya ako anong gusto kong ulam. Pinagluluto pa niya ako. Hanggang ngayon? Opo. Ay, mahal ka pa rin niya Yun siguro. nga po, kaya nga po, ayaw kong bumitaw kasi nga, Hindi, pag tinatanong niya anong gusto mong ulam, anong sinasabi mo? prito po, saka yung sabawan. Sir, yung ginagawa ko po na yun, pakikasama yun kasi nandun yung mga anak ko. Ah, Sinabi ko naman sa kanya yun, lahat ng yun, huwag ka mag-isip ng ano. Siyempre, tao ka, trato ka din na tao. yun naman pala sir eh. Susundin ko sabi ni sir na ano, Yung makapag-isip sinasabi mo, kasi. yung sinasabi mo na mag-antay ka ng 2 years, hindi ibig sabihin nun binibigyan kita ng assurance. Huwag mong paikutin sa loob ng 2 taon yung sarili mo sa akin. Kasi malayo ka, hindi rin kita nakikita, di mo nakikita. Imposible sa loob ng 2 taon hindi ka makahanap. Yun nga, magkasama tayo sa bahay, nagagawa mo yun. Ma'am, sa loob ng 2 taon, talagang nagbago na siya at hindi siya naghanap ng iba. Pagbalik mo rito, 2 years later, tapos ng contact mo, ito pa rin siya, inahangad pa rin na makasama ka muli. Ano pong reaksyon niyo dyan? Halimbawa po. Kung may mababago din po sa feelings ko, ayun lang po yung ano ko sa kanya. Pero kung wala, sana hindi niya na ako guluhin. Huwag na siya mag-antay. Oo. Hindi ko naman siya sir inaano na mag-antay eh. Sinabihan ko naman siya eh. Doon sa bago mong kinakasama boyfriend, gano'n na kayo katagal, ma'am? Bago lang kami sir, pero hindi ako talagang kami. Hindi ako nag-a-assume ng ganun. Hindi pa kayo nagsasama. Hindi po. Ano yan, sa communication lang, Opo. social media lang, chat, gano'n. Wala pang nangyari sa inyo. Meron na. Aminado ako doon, meron na. Sinabi ko na yun sa May kanya nangyari eh. na pala sir, doon sa ano. Okay pa rin sa'yo. Na may nangyari sa inyo, o kahit magbuntis ka man, tatanggapin ko na yan kasi mahal kita. Ang nakakalungkot nito, maganda nga yung kondisyon mo, pero ayaw na niya, pinagbigyan kita na one more time. Sir, ito po yung ramdam ko ng pagmamahal sa kanya. Okay, sige, basahin mo. Mahal kong Agum, asawa ko, Maylin, sinta ko. Nanginginig mga kamay ko ngayon habang iniisip ko na nagsising-sisi ako sa mga nagawa ko sa iyo. Sabi mo, pisikal, mental at damdamin. Kitang nasaktan at sinaktan. Nagdurugo ang puso ko sa sobrang pagsisisi ko. Gom, Maylin, sinta ko. Ikaw ang nagpabago ng puso, isip at damdamin ko. Nung panahon na tayo'y nagkakakilala, napalambot mo ang puso ko at natuto ako magpatawad. Dahil nung time na yun, walk out ako sa amin at napadpad ako sa Pasay, doon makilala kita. Sumaya ako at palaging kinikilig sa'yo kung naramdaman ang pag-ibig. Napawi ang galit at sama ng loob ko sa aking pamilya. Agum ko, Maylin ko, sinta ko. Pinaranas mo sa akin maging masaya, ang masarap mabuhay ng masaya. Pinaranas mo sa akin maging papa ng mga anak natin. Agum ko, Maylin, sinta ko. Kwang-kwang. Ano yung kwang? Expression lang po namin yan, ng parang nag-aasaran na paglalambing. Na paghalo. Anabing kwang-kwang? Opo. Okay. Lahat yan, isang ibig sabihin. Tender, love, and care. Tender, pag-aasikaso mo sa akin, mga anak natin, pagluluto, paglalaba, at sakripisyo. Love, minahal mo ko 15 years at nagbunga ang pagmamahal na yon, mga anak natin. Care, no-hospital ako dahil sa hika. Andun ka sa aking tabi. Kahit maliit ang higaan, buntis ka nun sa bunso natin. Agum ko, Maylin, sinta ko. Binuo natin, 15 years, masaya tayo na naglalakad, taon-taon. Nude tayo sa Ayala ng Christmas light at fireworks display. Naglakad tayo pabalik-balik sa Lunita, Baywalk at Manila Zoo. Palitan tayo sa pagkarga sa anak natin, si Dexter. Simple lang ang buhay natin, masaya na tayo sa
paglalaro niyo ni Dexter sa Pure Gold at ako naman naka-wifi. Ang saya-saya. Lalo pa nung nagtagaytay tayo. Mga alaala natin, Gom, sinushortcut ko na lang dahil panay natululuha ko. Di ko mapigilan. Agum ko, Maylin, sinta ko. Sumulat ako para malaman mo, di kasi tayo magkausap ng matino at maayos. Nung nasa Qatar ka na, months din ako umiyak sa gabi pag kasagsagan ng pag-atake ng hika. Diba? Naalala mo lang ako pag may sakit ka. Malayo ka, andyan ka sa Qatar. Noon, ang ganda ng komunikasyon natin. Panay-usap natin ng plano at kung ano-ano. Nakapokus ako sa iyo. Gabi at araw ako nagpaparaos na ikaw nasa isip ko at puso. Natalo ako ng pangangailangan kaya ako nagkasala. Lagi ako noon masaya. Pag binibigay mo sa akin ang gusto ko. Gom, I love you, mahal kita. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Pamilya ko kayo. Maylin, sinta ko. Gom, nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap, wag mo ko iwan, ayaw ko ng maging broken family tayo. Okay, sir, mahaba pa. At ramdam ko sa mga mata mo at luha mo na mahal mo pa din ako. Marami ng chance pero bigyan mo pa uli ako ng last chance magbago na talaga ako. Sasabihin ko yan sa'yo at sa harap ng altar. Gom, Maylin, sinta ko. Mula noon, binlock mo ko at di na tayo nagkakausap. Doon ko na-realize lahat ng pagkakamali ko at kasalanan ko sa'yo. Sising-sisi na talaga ako at nagdurusa. Gom, Maylin, sinta ko. Tender love and care. Lahat yan, pinadama mo sa akin. Isa na lang ang inihiling ko. Ang makasama kang parehas umabot sa pagputi ng mga buhok at magkaapo. Isa lang inihiling ko sa iyo, Gom. Makasama ka sa pagtanda. Mahal kita, I love you, my girl, my love, my wife, my everything, Maylin Abudi. Nakikiusap at nagmapakaawa, Bobby Azuela. Please, Gom, usap naman tayo nang walang taasan ng busis. Usap tayo sa Jollibee, Lunita, date tayo, Gom, nude tayong sine. Yan ang plano ko sana ngayong Valentine's Day. So, inaalaala mo lang dyan sa liham na yon yung mga nakaraan nyo na maganda naman kung tutuusin. Pupunta kayo sa Luneta, punta kayo sa Ayala, Pure Gold, nag-grocery kayo. Maganda yung samahan nyo. Simple life, pero nandun yung happiness. Base po dun sa mga binasa nyo. Nakita ko na masaya kayo noon. Masaya noon, sir, dahil ako yung gumagawa ng paraan para maging masaya. Noon, hindi niya na-appreciate. Nakita niya lang po yan, simula nung binaliwala ko na siya. Ako na yung sumuko. Yung doon niya, yung na-realize niya na sinukuan ko na siya. O ngayon, na ako naman yung nakawala, na nagising, sana ako naman din yung pagbigyan mo. Kasi hindi rin naman biro yung ilang taon na ako nag-suffer sa'yo. Ang pangit din naman kasi na pipilitin mo magsama tayo, na ikaw lang may kagustuhan. Paano naman ako? Mahirap kasi yun, sir, yung pipilitin natin siya na labag sa kanyang kalooban. Halimbawa, napilitan siya dahil sa pagkukulit mo at nandito kami na kasama sa kumbinsihin siya na sumama ulit sa iyo, na pwersa natin siya. It's not gonna work. After a few days, balik kayo sa ganitong sitwasyon ulit. Mas maganda yung bang willing siya, open na yung kalooban niya at isipan niya na tanggapin ka muli despite sa what happened to the both of you. Siguro naman kako sa 2 years na yan, gap natin malayo. Pag hindi mo pa talaga ako mahal, edi bago ka dumating, dito sa bahay na to, alis na ako. Pero ang pagkakataon nga lang ngayon, pinapalayas na ako sa bahay. Kasi puro kahihiyan, sir eh. Di ko naman siya inaharas, di ko naman siya diniditreat. So ngayon, saan kayo nakatira, sir? Sa isang bahay lang po, sa Makati. Sino po may-ari ng bahay? Nangungupahan lang po kami. Pinatira ko po talaga sila noon kasi wala ako, sir. Ngayon, nagbakasyon ako, nandun yung mga anak ko. Doon din po ako, ano-ano. Tunaw na ata itong ice cream. Ngayon, kaya ako po siya pinabarangay, sir. Bigyan mo kay ma'am, oh. Yung mga personal kong gamit, Yan, bigyan mo. sinisira niya, binabasag niya. Siguro for the last time, pwede ka maging sweet sa kanya and then after this, uwi kayo, magkahiwalay kayo at magkanya-kanya na kayo. Di ba, ma'am? Opo, opo. Ayun po yung ano ko. Okay na ice cream. Hindi po, sir. Yun na lang, sir. At least pinagbigyan ka namin. Ayaw na ni ma'am. So, 2 years, yung kontrata niya, pero wag ka nang umasa kung ako sa'yo. Sabi nga niya, wag nakapokus yung sarili mo sa buhay mo sa kanya lang. Yung bang maghanap ka na rin siguro ng iba. Ituon mo na yung sarili mo para sa iba na mamahalin mo na yung pagmamahal na ibibigay mo ay susuklian. Sa ngayon, wala na, sir. And then most especially sa mga anak mo. So, pwede ba mag-hug kayo for the last time? Ganda lang yung makap sa akin, mas tanggap ko pa. Kasi pag niyakap ko siya, hindi ko malilimutan. Sir,
Choosy ka pa. Papayag na kasi man ang pagpayakap sa'yo. Tama na. Kung hindi naman kita mapilit ngayon, siguro naman sa naman 2 years. Yun siya ang sinasabi niya. 2 years kung talagang kayo, di tingnan natin. Pero huwag ka na umasa yung sinasabi ni ma'am. Tama ba, ma'am? Opo. Pero kung talagang kayo, after 2 years, yun ang talagang nakagod sa palad niyo ni Panginoon, why not? Pinapangako ko naman sa'yo, 1 pulse move ako dito. 1 false move o 1 miss you die. Mas maganda pwede mo gamitin sa kanya para mas malakas ang dating. Hindi kasi, ganito po kasi sinabi ko sa kanya. Pinipilit kong mabuhay para sa kanya. Ang 1 miss you die yun. Pag hindi ka, die na yung relationship nyo. Nag-miss ka doon sa pangako mo, kaya die na relationship. Intindi mo na lang yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo. Nabuhay ka ng ganyan, hindi naman iisa yung pusod natin eh. Mag-focus ka, may mga anak ka, di ba? Yung mga anak mo ang isipin mo. Huwag ako. Kasi hindi naman natin alam bukas, sa makalawa, talagang meron pala talagang nakalaan para sa'yo. Tapos, mas maging maganda pa yung kahinatnan, mas makakatulong pa sa'yo. Ayaw mo lang kasi ipasok sa isip mo yung lahat ng sinasabi ko kasi nasa isip mo, yung gusto mo lang. Dadamputin na ba ako sa bahay bukas o kaya mamaya? Pinabarangay mo ko, pina-DSWD, pinano. Wala nang ginagawang masama sa'yo. Sa true social media, ginugulo niya ako. Sa nga rin kung maging okay tayo, tapos ginagawa mong kriminal, wala nang ginagawang harassment sa'yo, detreat o ano pa man. Hindi pa ba yung pangharas, yung pinipilit mo kung bumalik sa'yo? Tama nga naman, sir. Hindi ba yung harassment? Form of harassment po yun, sir. Yung ayaw na niya sa iyo, kinukulit-kulit niyo siya, na-stress na siya dahil doon sa pangungulit niyo, sumasama na yung loob niya, naapektuhan na po yung pag-iisip niya mentally, Psychological abuse psychologically. yung hindi naman That's criminal. harassment. Huwag niyo na pong pagpipilitan sarili niyo kung ayaw niya sa iyo. Mas maganda, sir, kung cool off na muna kayo. Let's say after 2 years, pero maghanap ka ng iba. Doon sa mga netizens, may mga nagsabi sa'yo, move on ka na lang daw. Meron na nga kumukuha doon ng offer mo eh. May nagkagusto sa kanya? Siya na lang daw yung ipasok mo sa Supitel. Ah, meron. Opo. O, ano masasabi mo, sir? Meron pala doon sa netizen, sabi, papayag daw siya na lang daw i-date mo sa Sofitel. Okay sa'yo? Hindi mo naman ako mababawalang kaligayahan ko eh. Hindi ako may sa mga ganyan. Ayaw na nga ni ma'am. O ngayon, pinagbibigyan ka na ni ma'am, sa Valentine's, pwede ka mag-date ng iba, hindi naman kay kasal. O, libre ka mag-date sa iba, may pahintulot sa kanya. O, sabi niya, go. Magtatrabaho na ako niyan, sir. Trabaho Papasok na? ka lang sa trabaho. Okay, mas okay yon. Pero at least, Valentine's Day, meron kang ka-date. Malay mo, baka yun na pala yung nakaguhit sa palad mo. Hanapin yung tapos pakita mo. Kanina sir, nagkukuha. Ayun naman pala, sir, oh. See? Hindi katapusan ng buhay mo, si ma'am. May mga anak ka. Huwag siya yung gawin mong katapusan na ng mundo mo. Okay? Naiintindihan po kita, sir. Ginagawa mo po yan para mapasaya ko kahit papaano. Sige, sir. Pero naisip ko lang, sir, yung gagastusin mo dyan sa Sofitel. Ay, akong bahala. Huwag mo akong problema sa gasto, sir. Ang ibig ko pong Okay, sabihin, sir, yung gagastusin mo dyan sa Sofitel, napakarami namin nangangailangan ng tulong mo, sir. Iba-ubaya ko na lang sa ibang nangangailangan. Kailangan ng pambiling pagkain. Sa kanila mo lang, sir, igastos. Okay, okay. Kaya ko naman kasi ginawa yun, sir, dahil ayoko naman yung bang ma-stress ka. Kita ko, awang-awa ko sa iyo, naiyak ka, tuliro ka kanina. So, gusto kong makatulong na matanggal yung sa katawan mo yung sobrang stress na pag dinala kita doon sa Sofitel, kung sino man gusto mong isama, may date, baka yun ay magbubukas ng mga pinto para yun ang daan. Yung pinto na yun para ikaw ay lumigaya muli. Kaya ayaw kong maka-stress ka dahil nandiyan dalawang anak mo. Do it for your children. Kaya nga yung Sofitel para gumanda ng buhay mo yung aura mo ulit. Okay? Pero sige, kung ayaw mo ng Sofitel, sige, pamigay ko na lang sa mga mas nangangailangan. Tama ka. And natutuwa ako, yun ang pananaw mo. Thank you very much. Pero kung sa Sofitel na po yan, ayaw ko pong makasama yung ibang babae. Yung dalawang anak ko na lang po, okay na po yan. Okay. Okay sa'yo, ma'am. Approve. Yun na lang. I-book natin sa Sofitel si Sir at yung dalawang anak niya and then mag-dinner buffet sila doon sa Spiral. Pero sir, mapapalam po muna ako sa bisor ko. Kung papayag. Babayaran ko pa yung isang araw nyo. Papaalam ka, tutulong ka namin sa pagpaalam. Magkano ba ang isang araw mo? Plus overtime, magkano po? Yung kinikita ko po sa isang araw ay 610. Pero, sir,
hindi ko talaga sir may enjoy yan. Kayo na lang ng anak ko. Kayo na lang. Para may bonding ka din sa mga anak mo. Tapos babayaran ko po sir yung 610. Siyempre, magka-absent ka doon. So, i-book niya sa executive suite kasi para malaki-laking kwarto. Tapos yung spiral. Okay na sir? Okay. Okay ba sir? Parang Sir, salamat na lang sir. Iba na lang. Kayo na lang ng anak natin. Pero ayoko. nagtampo na tuloy si sir. Hindi sir. Dadayan ko rin sarili ko kasi niyan sir eh. Tama. O sige. Hindi rin kung ako ano magiging pala, masaya. Nabigla ka lang pala, tinetesting mo na si ma'am. Kaso pinatulan niya ang testing mo. O, tapos ngayon, nahuli ka sa pagtetesting mo, ikaw umatras. Sige sir. Okay na. Oo sir. Mahal kita. I love you. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang